Soto nagpahayag ng lungkot sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni BP Inday Sara. Boom! Back to you! Si Simba-Simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil ko yan, hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? So, ako mahihiya talaga ako sa inyo. Sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma Wow! sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating Hindi kayo yun. ekonomiya Hindi at kayo yun. bawat mamamayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV is ng bayan. Araw ng Biyernes na naman, thank God it's Friday. Tunay na balita. Pasok na mga suke sa ating talakayan, nagbabalik po ang Joe Malone TV. Katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi January 30, araw ng Friday o Biyernes sa Pilipinas. Binabati ko lahat ng OFW natin, pati na rin ang mga audiences natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Walang magsasawa, maraming salamat sa nagkikinig ng paulit-ulit natin issue na talakayan na talagang dapat hindi natin pwedeng iwanan. Samahan nyo ulit ang Joe Malone TV mga kayon. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers ng Joe Malone TV. Kung ikaw ay nagtatrabaho, OFW, nagkikinig, umabsent, kakauwi mo lang, nagpapahinga, nagkakape habang nanonood, nagkikinig sa atin, maraming salamat sa iyo. Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ano man ang weather dyan, paki-adjust na lang po. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga. Alas 9 na rito sa atin. Lalabas ito alas 11 o alas 10:30. Friday today, January 30. Friday, last day tomorrow. Sabado, maraming salamat. Eto na, ha? Mga kayon, paki-like itong video natin. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, nakausap ko si BMR channel at parehas kami ng hinala na kaya bumababa yung mga views. Tinatrabaho na. Okay, gusto nga makipagkita sa akin ni BMR. Subscribe nyo rin si BMR. Duterte din yan, solid Duterte. Gusto namin mag-usap kahit na magkaiba kami ng lugar dahil pag-usapan yung nalalayo na eh. Kumbaga, tinatrabaho na ulit kami. Kaya mga kayon, paki-like and share itong video natin. Sa lahat ng social media nyo, ipakita natin yung suporta natin. Malapit na to. Promise, malapit na, umaayon na sa atin ang panahon at ang Supreme Court. At panahon, umaayon na sa atin. At talagang malapit na to, malapit na. Mga kayon, sa description box natin, merong mga link dyan ng mga backup channel natin. Just in case, wag naman sana. Paki-subscribe mga kayon. Puntahan nyo, i-click nyo isa-isa tapos paki-subscribe. Salamat sa mga gagawa niya na. Maraming salamat. Paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo at magsisimula na tayo! May kape ba ako? Lamig. Okay, game. Kasi nung nakaraan, kahapon, naglabas na yung Supreme Court. Okay, babalitaan natin yan dito. Kaya talagang maraming umiyak. Gaya nung post ko, nag-iiyakan na po sila. At talagang lahat ng paling ng ulo ginawa nila. Ganon. Talagang nag-iiyakan na. At eto na yung mga umiyak talaga, Diyos ko.
Number one, number one, number one, number one. Soto nagpahayag ng lungkot sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni VP Inday Sara. Boom! Back to you. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala, ganun talaga. Sabi ko nga, ngayon man ang botohan o sa 2028, VP Inday Sara pa rin ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kayo din naman may gawa niyan eh. Nawalan na ng tiwala sa inyo yung sambayanan. Ngayon, taong bayan ang nawalan ng tiwala sa inyo. Kunyari, easy go lucky lang yan. Yung mga hindi masyadong, yung mga kayon, yung mga hindi masyadong nangengialam sa gobyerno, yung mga chill lang, yung mga naka-idle lang, naka-idle lang, yan. Alam nila eh. Alam nila. Hindi lang nag-iingay yan, pero pagdating ng botohan, lalabas na rin yan. Puputok na din yan. Maiingay tayo eh. Very vocal tayo, ma-post tayo sa media. I'm sure yung iba din sa inyo, nagbe-vent out din ng hinanaing kasi hirap na tayo dito sa Pilipinas. And I'm sure, yung iba sa inyo, naghihintay lang ng pagkakataon. Yung iba naman, ayaw mo nang makialam, pero at least aware sila. Di ba? Aware sila na ganito na nangyayari. Hindi nyo na maluloko yung taong bayan ngayon. Sinobrahan nyo na eh. Tama lang din, no? Total, sinobrahan nyo lang din yung pagkuha ng pera ng taong bayan, ng kaban ng bayan, ninakaw nyo na, yan ang huli nyong pera. At yan na rin ang huli nyong posisyon. At pagka yan na yung huli nyong posisyon at malamang sa malamang, yan na rin ang huli nyong power. Kasi yun lang naman ang habol nila eh. Posisyon, I think ang pinakahabol nila, more power than money. Kasi yung money, may pera naman yung mga yan eh. Power ang feeling kong pinaka-number one na gusto nilang protektahan. Kaya gusto nilang manatili sa posisyon. Kasi yung money, it will come eh. Di ba? May sahod yan. O may pera yan. 6-digit ata sahod. 6-digit sahod yan eh. Di ba? Tapos yung mga bonuses nila. Yung mga MOO nila. Di ba? Yung pera parang secondary. Pero I think the most important part from them, that's why they still want to have the seat, the government seat, is all because of the power. Ha? Yan. Next. Umiyak. Bakit binasura ang impeachment ni VP Sara? Hindi makatarungan yan. Iyakan. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Iyakan. Sawang-sawa na yung tao sa inyo. Malamang sa malamang yung Supreme Court. Siguro sawang-sawa na rin, no? Hindi. Sa totoo lang, syempre, ipapatupad nila kung ano yung sa batas. Yun ang trabaho nila eh. Pero syempre, hindi naman tanga yung mga yan. Malamang, sa malamang, nakikita rin nila kung ano yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Di ba? Sawang-sawa na sa inyo. Lalo na to! Trillanes, sinasabing wala ring silbi ang... Wala ring silbi kung magiging senador siya. Kung si VP Sara ang magiging presidente sa 2020. Ang tanong mo na dapat kung mananalo ka. Masyado ka naman assuming eh. Pagka mayor niya, natalo ka eh. Kaluokan, maliit na yun ha. Maliit na yun. Hindi mali. Lokal, hindi national. Maliit yung count ng boto. Doon nga natalo ka eh. Ni Along malapitan, tapos gusto mo national pa. Mali. Baguhin nyo yan. Baguhin yan. Dapat, Trillanes, sinasabing wala ring silbi ang magiging senador. Dapat sa sinabi mo, hindi rin ako mananalo. So, wala rin silbi. Ganun dapat. Baka matuwa pa kami sa'yo. Di ba? Number one din sigurong umiyak to, no? Tulo pawis siguro na ito. Ang kate itlog. Tapos pala yung pilit ng tenga, ng ulo. Hindi nyo na pwede questionin yan. Supreme Court na yan. Wala namang very, very Supreme Court. Supreme Court na yung pinakatas. Kaya nga Supreme. Not unless maglalagay sila ng very Supreme. Di ba? Iyakan. Trillanes. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Mga hudas kayo. Buti na lang, hindi ka sinapak ng Santo Niño. Yan na. Sa Cebu yan. Sumayaw din sa Cebu. Sumayaw rin sa Tondo. Di ba? Etong si Risa. Tandaan nyo, ha? Kung mga Cebuano, tandaan nyo kung sino yung tumulong sa inyo nung sinalanta kayo ng lindol, ng bagyo, ng rumaragasang baha. Actually, di ba? Sasabi ko, baha. Ang baha, usually, gapaa, gatuhod, gahita, gabewang. Pero puta yung lagpas tao, hindi na baha yun.
Tapos ang nakikita na lang bubong. Oh, hindi, I'm sure matatalino itong mga Cebuano. Magagaling to eh. Mga Cebuano matatalino eh. Magagaling nga mag-English yan eh. Shoutout sa lahat ng mga Cebuano natin na viewers ng mga audiences. And I'm sure hindi kayo marunong makalimot sa lahat ng pinagdaanan nyo. Kahit na sino pang politiko yung sumasayaw. Ganun talaga. Trabaho nila yon eh. Yung magpabango. Kita mo nga, 2026 pa lang, nagpapabango na eh. Di ba? Eh ano pa, pag dumating na yung 2027, puta, kanya-kanya lang hindi na maano yan. Kanya-kanyang waldasan na ng pera yan. Ha? Magaling kayo, ha? Magaling kayo, mga Cebuano. Alam nyo na yan. Speaking, oh. Ano yon? Tauhan ni Risa Hontiveros yun. Oh, dumayo pa ng Cebu. Diyos ko naman. Samantalang nung ano, no? Diyos ko. Sige. Panahon ng pabanguhan ngayon. Huwag kayong makakalimot, mga kayon, ha? Huwag kayong masisilaw doon sa mga pasayaw-sayaw. Na kunyari, maka-Diyos, pero makahayop pala. Grabe, ang aga niya. Kahilas ba? Way and to be in the right path. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang mga yan, pakitang tao. Dahil ko yan, hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? So, ako mahiya talaga ako sa inyo. Sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Eh, nung nag-disaster doon sa Cebu, wala kayo doon. Kami, kahit paano, yung grupo namin doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain. Eh. Kahit paano, kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera para padalan, pati mga OFW. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos, sayaw-sayaw kayo, Santo Niño. Yeah, kahilas ba? Alam nyo na yan. Hindi, ano eh, ganun talaga. Given yun. Given. Yung magpapabango na, maaga pa nga eh. Usually, 2026. Kaya lagi ko sinasabi, yung 2027, non-bearing yan. Lahat ng politiko na gustong ma-re-elect, busy na yan. Ngayon pa lang eh, nagpaparamdam na sila yung mga piyesta-piyesta next year. O, asahan nyo na, magsusulputan na sa bahay. Magkakagulatan pa kayo eh. Oh, utangin mo, anong ginagawa mo dito? Magkakagulatan pa kayo, di ba? Eh, asahan nyo na yan. Eh, yan naman talaga trabaho nila eh. Lambingin kayo, yung pasiyahin kayo. Uy, putangin na, birthday mo. Oh, happy birthday, ha? Huwag mo kang kalimutan. Kasi, ang nakikita ko dyan, sure ako tatakbo yan. Magkakatalo na yan sa posisyon. Susubok eh. Susubok. Hindi intention na manalo. Okay? Kasi alam nila wala naman silang laban. Pero pwedeng sumubok. Lahat naman may karapatan. Yung iba dyan, pamanggulo lang. Yung iba dyan, pamato. Yung iba dyan, pampabawas lang ng bilang. 'Di ba? Pero sa lahat ng pinagdaanan ng administrasyon na to, ng mga tao na to sa administrasyon na to, I'm sure nadala na tayo. Hindi lang maiingay yung iba dyan, marahil. Yung iba naman dyan, very vocal tulad natin, na ma-post sa Facebook, nag-event out, nakikisali sa mga rally. And I'm sure sawa na to sa ganitong klaseng lantad eh. Di ba? Yung corruption, very obvious. Talagang merong nakawan. Bobo na lang yung hindi makakaalam na wala naman din nakakawan. Wala naman nagsasabi. Wala naman nagsasabi na wala naman na corruption under Marcos administration. Di ba wala nagsasabi? Kasi meron eh. Meron. Kahit grade school, alam eh. High school, alam eh. Yung mga hindi masyadong aware, hindi masyadong mahilig, ayaw ma-involve sa politika, alam eh. Mga artista, alam. Di ba? Mga social content creator, alam. Mga lahat na nagbabayad ng buwis, umaaray. Kaya ano sabi sa akin nung nag-comment sa akin sa food vlog ko, sa kabila? Oy, mga kayo na. Meron tayo dyan when Tito Talks, Tito ng Ina mo, Tito Jom, mga food vlog natin, mga podcast natin, Anything Under the Sun. Yung Solid Duterte updates natin, paki-subscribe mga kayo. Malaking bagay yun para sa akin. Di ba? Ano eh? Matik naman na talagang magpapabango na yung mga yan. Pero tandaan nyo lang kung sino yung mga mga tumulong sa inyo, totally. Nang talagang, ginata mga kayo eh.
magpapabango talaga ng pangalan yan. At syempre, tayong Pilipino, ginagawa nila tayong tanga sila, ginagawa nila tayong uto-uto, ginagawa nila tayong bata, nakakala natin, makakalimutan natin yung mga pinaggagawa nila. Kahit high school, elementary, alam na merong korupsyon sa Pilipinas. Number 1 yan. Dahil unang-una, imbis na yung kaban ng bayan na pupunta sa mga project, sa mga future project na kung saan magpapagaang ng buhay ng bawat Pilipino ng taong bayan, binubulsa nila. That's the clear fact. Diba? Totoo yun. Yun ang katotohanan. And I'm sorry to say para doon sa mga OFW na wag muna kayong umuwi. Diyan na muna kayong magbakasyon dahil mawawalan lang kayo ng gana. Magiging bias lang tayo sa Pilipinas pagka ngayon kayo umuwi. Pucha, ang pangit ng Pilipinas. Kasi ngayon ka umuwi. Pero pagka sa susunod ka umuwi, pag si BP Inday na Sara Duterte na ang presidente natin, dyan, masarap umuwi. Di ba? Wala naman sila maiba to kay BP Inday confidential fund. Yung DepEd, yung graft and corruption. Wala, yun lang eh. Kita nyo kung sino yung maingay. Pagka gustong tirahin sila BP Inday Sara, sino yung mga maiingay? Yung Young Guns, Quadcom, yan, mga ilang senador. Pero sa korupsyon, yung mga trilyon, sa GAA, asan sila? Wala. Di ba? Ang tatahimik, di ba? Sumbungan ng bayan, pero hindi makapagsumbong. Nagiging nagiging tahimik bigla eh. Di ba? Ayaw magparamdam. Ano ba nangyayari sa inyo? Sing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan. Ito nga humingi ng tulong kay BP Inday Sara noon para manalo bilang senador sa Mindanao di ba? Tapos ngayon inaaway-away niyo si BP Inday Sara. Ngayon, anong karapatan mo magsalita ng kampi-kampi? Di ba? Kung ikaw din mismo, binali mo rin yung sinasabi mo. Na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Sino mo si Senator Lauren? Ayaw lang magkinig. Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po.
Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Kayo lang Hindi yan. po Huwag nyo na nadamay sa patutsada Pilipino. naman, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. Ba't ba iniintindi niyo pa yung West Philippine Sea? Puchay na eh. Yung corruption nga sa Pilipinas, hindi niyo maharap eh. Tapos gusto niyo pa yung West Philippine Sea. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. At naway, narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Okay, Majority Leader. Di ba? Ang lalakas ng loob nitong mga to na intindihin yung West Philippines. Hindi ko naman sinabing wag intindihin yung West Philippine Sea. Pucha, unahin nyo yung korupsyon. Ang tatahimik ninyo eh. Di ba? Ang tatahimik nyo doon sa mga ghost projects, sa flood control. Ang laking pera nun. Tapos pagka West Philippine Sea ang pag-uusapan, pucha, ang tatapang nyo. Meron pa nagsalita dyan, di ba? Yung layas, di ba? Get the fuck out. Ang tatapang. Pero nung flood control, wala. Di ba? Halatang nagluluto ng Macau, lutong Macau, di ba? Sana patas lahat. Kasi hindi naman tanga ang taong bayan para makita na wala kayong pinapanigan, na wala kayong sinasandalan, na wala kayong tinututukan, katarantaduhan yan. Ang sabihin nyo, kung ano yung magbe-benefit sa inyo, yun, dun kayo. Di ba? Mga kayo ang bumubuo yan, ha? I'm pretty sure may mga meetings yan, may bumubuo yan ng lineup, pero hindi naman nila kayang talunin talaga si VP Inday Sara. Ngayon man, o sa 2028 yung boton, o sa 2027, walang magbabago. Walang nagbabago at walang magbabago. Talagang si VP Inday Sara pa rin ang magiging presidente. Kaya nga ganyan na lang sila eh. Di ba? Logic. Bakit lahat sila ang tira kay VP Inday Sara? Nagkampi-kampihan pa. Logic, pag hindi mo pa nag-gets yan, kayong mga anti-Duterte, pag hindi nyo pa nag-gets yan, ibig sabihin, ganun na talaga kayo. Kababaw. Di ba? Na hindi nyo makita, matanong yung sarili nyo, puta, ba't pinagtutulungan nila si VP Inday Sara? Anong meron dito sa taong to? Di ba? Bakit eto lang ng eto, ang daming kandidato dyan? Di ba? Simple lang. Ayaw nilang manalo si VP Inday Sara. Ayaw nilang maging presidente kasi lahat sila, alam nila, lahat sila papalya. Lahat sila makakasuhan. Hindi dahil sa gustong gantihan sila ni VP Inday Sara. Hindi. Dahil alam nila sa sarili nila na damay-damay sila. Kaya nga ayaw magsikantahan yan eh. Kaya nga ayaw mangialam niya sa flood control eh. Di ba? Kaya tamo, ngayon si Kiko Barsaga, gustong ipasuspindi ulit, di ba? Tapos eto si Congressman Abante naman, panay din ang tira kay Toby Tiangco. Diba? Ganon, nagbabari na, kanya-kanya na silang buhatan ng bangko, mga kayon.
Kanya-kanya ng linisan ng pangalan, kanya-kanya ng hugasan ng kamay, kanya-kanya ng pahid ng dungis sa mga mukha nila. Di ba? Dahil yung iba dyan, re-electionist. Yung iba naman dyan, ang ipupush nila, yung anak nila at yung asawa nila. Para parang sila pa rin yung nakaupo. Di ba? Ganoon naman yun eh. Di ba? Kahit naman matapos yung isa eh. Patatakbuhin yung asawa o yung anak eh. Huwag niyo na kami pinagloloko. Di ba? Kasi syempre, tapos na yung termino nyo, graduate na kayo, kaya patatakbuhin nyo yung anak nyo. Para pag nanalo yung anak nyo, para kayo pa rin yung nakaupo. Diba? Ganun yun. Huwag nyo sabihin, magkaiba kayo. Iba naman yung anak ko eh. Siya bahala dyan. Ako, tapos na ako, graduate. Ulol, huwag nyo kami lokohin. Diba? Hindi ganun yun. Kaya pinapatakbo nyo yung anak nyo, yung mga asawa nyo, para pag nanalo yan, parang kayo pa rin yung nakaupo. You still have the power. Diba? Yung sinasabi natin na power, kasi alam nyo, pagka nawala kayo sa posisyon, talagang hahalungkatin yung mga ginawa nyong katarantaduhan at doon kayo matatakot. Natatakot na kayo sa sarili ninyong multo. Simple lang, payak, ganun lang kasimple, di ba? Ang plan ko po sa 2028 See? ay ngayon pa lang patuloy na pinaghahandaan, pagkaisahin, hindi lang ang kakampings pero ang lahat ng opposition at oppositional or reform-minded forces, no? Lahat pong nangangarap ng pagreforma Wow! sa ating lipunan, pagpapalakas at pagpapayaman ng ating Hindi kayo yun. ekonomiya Hindi at kayo yun. bawat mamamayan, lalo na yung mga mahihirap pa sa ngayon at pati ang middle class na dapat ding proteksyonan at pagkaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at balak kong ipresenta namin sa 2028. At kung ano po yung casting doon sa aming slate, kung sino-sino po ang pinaka-popular, malakas, winnable. Yun po yung aming ihaharap. Meron po ako nakitang post kahapon pero na alam ko pong nai-repost nyo na at report na fake news na nagsabi raw po kayo na tatakbo kayong presidente. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. So, first things first nga, buuin namin, pagkaisahin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Sama-sama po kaming magdedesisyon at kung sino po at sino-sino ang piliin namin, siya po o sila po ang haharap. Nakataya po ako dyan. Di ba? Siya na nagsabi. Alam niyo, ano ba ang fake news? Kung halimbawa may nag-post ngayon na si Risa Hontiveros ay tatakbo bilang presidente, di ba? Tapos nag-usap-usap kayo. Pagdating ng 2020, sinabi mo na, hindi pa sure, hindi pa naman, bubuo pa lang kami kung sino yung sa ganitong posisyon. Pagdating ng 2028, presidente pa lang ang tinakbo mo. Ngayon, magiging fake news pa ba yun, yung post na yun? Di ba? Yan yung, it's a matter of time. It's a matter of kung kailan pinost. 'Di ba? Ngayon, oo, magiging fake news 'yan, pero syempre undecided pa kayo 'di ba? Pero pagka napagdesisyonan niyo na, malamang sa malamang hindi na siya fake news, 'di ba? Na-advance lang yung posting. Pero wala naman taling boboto sa inyo eh. Syempre, yung lakas ng loob, libre 'yan. 'Di ba? Libre 'yan. Kumbaga, ano yan, kahit sino pwede tumakbo. Okay, fine. Kahit sino pwede tumakbo. Kahit sino pwede magwaldas ng pera sa pagtakbo. Pero tandaan nyo, basang-basa na yung pangalan ninyo. Magse-survey naman yan eh. Magse-survey yan eh. Yung iba naman dyan, di ba? I'm sure naman, makakalikom ng mga pampondo yan. Para pang campaign, di ba? Pero lagi nyong tatandaan, ngayon man ang botohan o sa 2028 si BP Inday pa rin ang pinakamalakas. Kaya ganyan sila. Pinklawan, dilawan, 'di ba? Pulahan, lahat kaya nilang kainin yung mga sarili-sarili nilang tae para makapag-collab sila. Wag lang nilang paupuin tong si BP Inday Sara. Dahil alam nila, once na umupo yan, lahat kayo diyan. Mahalungkat yung lahat ng katarantaduhan na ginawa niyo lalo na pag wala na kayong power. Kaya sa 2027, maraming babaliktad. Ngayon pa lang ramdam na magpe-PEV na. Ito na yung, ready na sila mga kayon, ha? Ready na, nabasa ko na ready na silang mag-refile yung Makabayan Block. Ready na mag-refile ng impeachment sa February. Susubok, walang problema. Sumubok, walang problema.
tumakbo, walang problema. Kita nyo si BP Inday Sara, oh. Unbothered. Sa lahat ng pinaggagawa nyo. Di ba? Hindi nyo na maluloko yung taong bayan. Kaya wag nyo nang gamitin yung salitang taong bayan. Diyos ko. Pwede ba? Gas-gas na yan sa amin. Alam namin kung ano yung totoo. Alam namin kung sino yung niloko nyo. Alam namin kung gaano kalaki yung ninakaw ninyo sa amin. At ngayon, nagpapabango kayo na parang walang nangyari. Nung kay BP Inday Sara, yung impeachment, ang iingay ninyo last year, di ba? Tapos nung lumabas yung issue ng flood control, ang tatahimik ng mga iilan. Tapos ngayon, gusto nyo magpabango? Sinong ginagago nyo? Kayo? Hindi nyo na magagago yung taong bayan. Di ba? Alam na namin ang totoo. At alam namin kung sino iboboto namin sa 2028. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan, ating pag-usapan.